Ako si Rowena Tolentino. 38 taong gulang ako at ang trabaho ko ay bookkeeping at accounting para sa ibang tao. Sa kasal ng aking kapatid noong nakaraang Hunyo, sinabihan akong tumayo malapit sa pader para hindi ko masira ang mga litratong pamilya. Napunta sa isang estranghero na may dalang ring light ang upuan ko sa family table. Ang plus one ng pinsan ng bride. Kaya naglakad ako papunta sa lamesa ng mga regalo. Binuhat ang isang sobrang kulay krema kung saan nakasulat ang sarili kong sulat kamay at sinabi sa buong bulwagan na huwag silang mag-alala, mananatili akong labas sa litrato habang buhay. Tumakbo ang kapatid ko papunta sa akin sa buong parking lot at pinanood siya ng kalahati ng mga bisita na gawin iyon. Ngunit heto ang hindi nila alam. Ang sobre ay hindi kailanman ang tunay na kwento. 5 araw ang lumipas, may isang kontrata ng upa sa aking center table sa sala na may marka sa linyang inilaan para sa aking pirma. Ang nangyari sa aking sala noong Huwebes ng gabi na iyon ay ginawang parang pasimula lamang ang kasal. Maligayang pagbabalik sa kwentong kalmado. Ito ang lugar kung saan ang mga tahimik na tao ay nabibigyan ng pagkakataon na sabihin kung ano ang nangyari sa mesa ng pamilya at kung ano ang naging kapalit nito sa lahat ng maliit na tumingin sa kanila. Kung ang mga kwento tungkol sa pamilya, katapatan, at matagal nang kinakailangang paglalagay ng hangganan ay umaantig sa iyo, mag-iwan ng mensahe sa ibaba at siguraduhing sumubaybay para hindi mo palampasin ang susunod na mangyayari. Dahil bago ko sabihin sa iyo kung ano ang tinanggihan kong pirmahan, kailangan mo munang makita kung ano na ang nabayaran ko. Nagpapatakbo ako ng isang maliit na opisina ng pagtutuos ng kwenta sa San Pablo, Laguna. 3 empleyado, isang coffee maker, at isang door chime. Ang Tolentino Accounting Services ay nakapwesto sa pagitan ng isang tindahan ng mga gamit sa pag-aayos ng bahay at isang karinderya. At ang aking mga kliyente ay ang uri ng mga tao na nagsusulat pa rin ng tseke. Mga magsasaka, mga byuda, isang lalaking nagngangalang Mang Teban na nagdadala ng kanyang mga resibo sa loob ng supot ng pandesal tuwing Abril at mas nagtitiwala sa akin kaysa sa sarili niyang bangko. Bumili ako ng bahay sa edad na 31, isang maliit na bungalow na semento at may tabinging ilaw sa balkonahe na hindi ko kailanman inayos dahil gusto kong malaman kung alin ang bahay ko mula pa lang sa dulo ng kalye. Balansiyado ang buhay ko. Hindi iyon pagmamayabang. Iyon ang aking hanap buhay. Debit sa kaliwa, credit sa kanan. At kung may isang hanay na hindi tumutugma, may isang taong nagsisinungaling sa iyo o sa kanilang sarili. Sa loob ng maraming taon, may iisang hanay lang sa buhay ko na hindi kailanman naging balansiyado at nakapangalan ito sa pamilya ko. Itinigil ko na ang pagsusuri dito. Mas nakakatipid ako sa ganoong paraan. Pagkatapos, isang Martes ng Pebrero, tumawag ang kapatid kong si Dan. Naririnig ko na ang ngiti niya bago pa siya makapagsalita. May malaking balita, Ate Weng. Magpapakasal na ako. Naupo ako sa aking mesa, totoong masaya para sa kanya, at nagtanong kung kailan. Sinabi niyang sa susunod na Hunyo sa Villa Blanca Estate sa Tagaytay. Gusto raw ni Bea ng mahabang lalakaran. At doon na nagbago ang tono ng boses niya gaya ng nakasanayan tuwing may hihilingin siya. Umiinit ito na parang makina at kailangan kita ng buong lakas. Akala ko ang ibig niyang sabihin ay tatayo ako sa unahan bilang pamilya. Tapos tinapos niya ang pangungusap. Kailangan niya ng tulong sa mga deposito para sa mga supplier, sa mga schedule ng pagbabayad, sa pagsasaayos ng mga kailangan. Ang galing mo kasi sa mga ganyang bagay, sabi niya. Binati ko siya at seryoso ako roon. Napansin ko rin kung anong trabaho ang inialok sa akin. At hindi iyon bilang kapatid, kundi bilang tauhan. Para maipaliwanag kung bakit ako pumayag pa rin, kailangan kong balikan ang nakaraang 16 na taon. Ang tatay ko, si Isko Tolentino, ay isang mekaniko. Inaayos niya kung ano ang sira at binabayaran niya ang mga kinukuha niya. At itinatago niya ang pera ng pamilya sa isang libro ng listahan na may berdeng pabalat at ang dahilan ng bawat gastusin ay nakasulat sa tinta. Namatay siya isang umaga ng Huwebes nang bumigay ang isang makina sa talyer. Ako ay 22 taong gulang noon, isang buwan pa lang nakakatapos ng kolehiyo. Si Dan ay 16 na taong gulang, nasa ikalawang taon ng high school at namana niya ang ngiti ng aming ama ngunit hindi ang kanyang katahimikan. Ang nanay ko, si Carmela, ay gumuho sa kalungkutan.
Tumigil siya sa pagbubukas ng mga liham. Tumigil siya sa pagluluto. May mga linggo na halos hindi siya lumalabas ng kwarto at ang bahay ay nagsimulang maanod na parang isang sasakyan na walang nagmamaneho. Kaya ako ang nagmaneho. Lumipat ulit ako sa kwarto ko noong bata pa ako. Kumuha ng trabaho sa pag-aasikaso ng pasweldo sa isang pabrika sa Kanlubang at binuksan ang berdeng libro ng listahan sa isang bagong pahina. Pambayad sa bahay, mga pagkain sa bahay, sapatos pang basketball ni Dan. Ang hanay ng dahilan ay nakasulat gamit ang tinta, gaya ng itinuro sa akin ni tatay. Sa unang pahina na ipinakita niya sa akin, may isinulat siyang panuntunan sa itaas. Bilangin ang mahalaga. Hindi pala. Ang natutunan ko noong taon na iyon ay nahinahati ng pagdadalamhati ang isang pamilya sa dalawang trabaho. Nariyan ang taong iniiyakan, niyayakap, at inaalala, at nariyan ang taong nagkukwenta. Walang nagtatalaga ng mga trabaho ng malakas. Gigising ka na lang isang umaga, at ang sa iyo ay may nakasulat ng pangalan mo, at hindi na ito kailanman maaalis. Binigyan ng kalayaan ng aking nanay na magluksa at gumuho, at hindi ko siya sinisisi para doon. Pero kailangan, may panatilihing bukas ang mga ilaw habang ginagawa niya iyon. Ang taong iyon ay ako sa edad na 22. At ang deskripsyon ng trabaho ay hindi man lang kailanman binasa ng malakas sa hapagkainan ng pamilya. Maganda ang naging pagluluksa ni Dan. Alam ko kung ano ang dating nito at sasabihin ko pa rin dahil mahalaga ito mamaya. Bida sa grupo ng mga dulaan, prom king sa high school, ang batang laging pinapatawad ng mga guro. Matapos mamatay ni tatay, may mga nagdala ng pansit at puto at tumingin kay Dan na may luhang mga mata. At natutunan niya ang isang bagay sa mga buwan na iyon na humubog sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Natutunan niya na ang mapansin ay isang uri ng pera. Muling nabuhay ang nanay ko sa pamamagitan niya. Uupo siya sa unang hanay ng bawat dula. Sa bawat awards night, kumikinang na parang isang babaeng muling isinaksak sa kuryente. Ang panonood kay Dan ang mas madali kaysa sa pangungulila kay Isko. At naiintindihan ko iyon, kaya binayaran ko ito. Literal. 2 trabaho at ang deposito para sa dulaan at ang varsity jacket at ang graduation trip. Ako ang pumirma sa mga tseke at umupo sa mga likurang hanay. At mula doon sa likod, naintindihan ko ang pagkakaiba namin ng kapatid ko. Kailangang pinapanood si Dan. Kailangan kong maging kapaki-pakinabang. Sa loob ng maraming taon, totoong naniwala ako na iyon ay 2 dialekto lamang ng iisang wika. 2 paraan kung paano sinasabi ng pamilya na mahal ka nila. Pwede kang palakpakan o pwede kang asahan. Sinabi ko sa sarili ko na ang maaasahang tao ay ang siyang nagdadala ng bigat at ang mga pader na nagdadala ng bigat ay hindi kailangan ng palakpak. Pumasa ako sa pagsusulit para maging CPA sa edad na 24, nag-aaral sa hapagkainan, pagkatapos matulog ni nanay. Nagbukas ako ng sarili kong opisina sa edad na 28. Wala man lang naghanda ng salu-salo. At sinabi ko sa sarili ko, hindi naman gusto ng mga accountant ang mga salu-salo. Nakabuo ako ng buong tahimik na pilosopiya mula sa hindi pagiging ipinagdiriwang. At naging maayos naman ito sa loob ng maraming taon, tulad ng isang tulay na hindi pa kailanman nasusubok sa bigat. Akala ko ang pagiging kailangan at pagiging minamahal ay iisa lang. Isa lang sa amin sa bahay na iyon ang tama. 3 taon na ang nakalipas. Nag-resign si Dan sa kanyang trabaho sa pagbebenta ng mga produkto para magtayo ng kumpanya sa pag-aayos ng mga pagdiriwang. Siya ay 29 na taong gulang, nakakabighani gaya ng dati, at nagpresenta siya sa akin sa mismong hapagkainan ko gamit ang mga ipinapakitang larawan sa tabing Tolentino Events, piniling mga kaganapan, dinisenyong mga salo-salo, mga karanasang ipinapakita ng mga tao sa internet. Kailangan niya ng 1,250,000 piso. Gusto kong maging malinaw sa ginawa ko dahil mahalaga ito. Hindi ako nag-abot ng tseke at yakap sa nakababata kong kapatid. Gumawa ako ng promissory note. Iskedul ng pagbabayad. Walang interes. Parehong pirma. Sa paraang sasabihin ko sa sinumang kliyente na gawin ito. Kapatid niya ako. Hindi niya ako bangko.
Dahil ang pinakamabilis na paraan para mawala ang isang pamilya ay ang hayaan ang pera na umikot ng walang dokumento. Tumawa si Dan nang iusog ko ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Ikaw talaga, at ang mga papeles mo, Ate Weng. Pero pumirma siya, nakangiti pa rin. Ang ballpen ay maluwag sa kanyang kamay, na para bang ang pagpirma ay isang biro na ginagawa namin. Binigyan ko rin siya ng isang bagay na hindi ko kailanman siningil. Inayos ko ang kanyang mga libro ng pananalapi, at ako mismo ang nag-asikaso nito bawat buwan ng libre. Listahan mula sa bangko, pagtutugma ng halaga, mga numero tuwing ikatlong buwan. Sinabi ko sa kanya na ito ay para protektahan ang kanyang utang, ang aking pinautang, at totoo iyon. Heto rin ang totoo, at umabot ng maraming taon bago ko ito nasabi ng malinaw. May bahagi sa akin na nagpahiram ng pera dahil sa naramdaman ko noong humingi siya pabor. Ang kapatid ko, na nagtanghal sa buong buhay niya para sa ibang tao, ay dumating sa aking mesa at kinailangan ako ng walang manonood, ang maaasahan. Sa wakas, nasa programa na rin. Isinulat ko ang dahilan sa lumang berdeng libro ng listahan ni tatay noong gabing iyon, gaya ng palagi kong ginagawa para sa anumang mahalaga. 1,250,000 piso dahilan. Pagsisimula ni Dan, kung ako ang sarili kong kliyente, tatanungin ko sana ang isa pang katanungan bago matuyo ang tinta. Para saan ba talaga ang iniisip ng lalaking ito na gamit ng pera? Nakilala ko si Bea Valderrama nang sumunod na tagsibol sa isang hapunan na tila bago ang formal na pamamanhikan bago pa man magkaroon ng formal na kasunduan. Isang restaurant sa mataas na gusali sa lungsod ng Taguig kung saan ang mga menu ay walang presyo at ang bawat plato ay kinukuhanan ng litrato bago may kumain. Maganda si Bea, parang isang modelo sa magazine. 26 na taong gulang noon, isang business consultant, may buhok na parang hinulmang karamelo, at tawang itinutok niya na parang ilaw na pananglaw. Tinawag niyang creative director si Dan at hinawakan niya ang manggas ng kapatid ko noong sinabi niya iyon at mas tuwid ang upo ni Dan sa tuwing nangyayari iyon. Gusto ko siya. Ayos lang. Iyon ang katotohanan. Naging mabait siya sa akin. Nagtanong tungkol sa opisina ko. Sinabi pa niyang, nakakapagpakumbabayan. Sa paraang sumakit na lang kalaunan. Nang dumating ang panghimagas, tumayo siya at nag-anunsyo na gusto niya ng litrato, buong pamilya, at ang dibdib ko ay nakaramdam ng nakakahiyang pag-asa. Tapos inabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Nangyari ito ng napakabilis. Inaayos ko na ang anggulo bago ko pa naintindihan ang sitwasyon. Si Dan, Bea, ang nanay ko, ang tanawin ng syudad. Itinaas ni Bea ang kanyang baba. Kumikang ang nanay ko. At tumayo ako sa labas ng litrato. Hawak ang kamera. Inuutusan silang lumapit sa isa't isa tulad ng isang taong binayaran para maging naroon. Walang sino mang may masamang intensyon dito. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko habang nagmamaneho pa uwi. At heto ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Matapos ang 2 taong pag-iisip tungkol dito, walang nag-iisip ng masama tungkol dito. Walang nagpaplano na burahin ka. Patuloy lang nilang iniaabot sa iyo ang kamera at patuloy mo lang itong kinukuha dahil magaling ka sa mga ganyang bagay at isang araw na pagtanto mo na wala ka sa iisang kuwadro ng kwento ng pamilya at nagtataka ang lahat kung bakit ka nagrereklamo. Inilagay sa internet ng nanay ko ang litrato noong gabing iyon. Magandang pamilya. May nag-iwan ng mensahe. Nagreply siya ng isang puso. Ako ang nag-asikaso ng mga libro ng lalaking nasa litrato. Akin din ang kamera. 18 buwan na ang nakalipas, bumalik si Dan sa hapagkainan ko. Walang mga ipinapakitang larawan ngayon. Ang Tolentino Events ay nakakakuha na ng totoong pansin. Sabi niya, pero may isang lugar ng pagdiriwang, ang Casa de Hierro, isang lumang makasaysayang bahay sa poblasyon, gawa sa laryo at bakal, may 100 taong kasaysayan. Gusto ng may-ari ng uupa na kayang pakinangin ito. Kailangan ni Dan ng 750,000 piso. Nang mabilis, isang panandali ang pautang para sa deposito ng lugar ng pagdiriwang. Isang hakbang na lang bago maging totoo. Tiningnan ko ang kanyang mga libro bago ako sumagot dahil ako ang nag-aasikaso nito. Manipis ang tubo. Pabago-bagong kita.
Sobrang gastos sa kung ano ang itsura ng mga bagay, pero hindi naman nawawalan ng pag-asa. At kapatid ko siya, kaya ginawa ko ang ginagawa ng isang propesyonal. Pinagsama-sama ko ang lahat sa isang kasulatan. 2,000 piso ang kabuuan, 30,000 piso kada buwan. Unang bayad sa unang araw ng susunod na buwan. Parehong pirma ulit. Pumirma ulit siya. Niyakap niya ulit ako. At sa loob ng 3 buwan, 30,000 piso ang dumating tuwing auno. At hinayaan kong makaramdam ng mabuti tungkol dito. Ang pakiramdam kapag matibay ang tulay. Tapos, tumigil ang pagbabayad. Walang away, walang tawag, tahimik na unang araw ng buwan. At pagkatapos ay isa pa. At pagkatapos ay bawat auno pagkatapos noon. Nang magtanong ako, tinawagan ako ng aking nanay bago pa makatawag si Dan. Huwag mo muna siyang singilin. Anak, may itinatayo siyang pangarap. Kasabay nito, tumigil ang pagdating ng kanyang mga resibo sa aking opisina. Tapos na-disconnecta ang listahan mula sa bangko. Pinalitan niya ang kanyang password sa online banking at hindi na ipinadala ang bagong koneksyon. Abala sa kasal, mensahe niya. Napansin ko ang lahat ng ito. Gusto kong ilagay iyan sa record. Napansin ko. Pero ang paniningil sa sarili mong kapatid ay nangangahulugan ng isang korte na ang nanay mo ay nasa ikalawang hanay. At hindi pa ako handang bumili ng tiket na iyon, kaya pinanood ko ang mga hanay na maging tahimik. Sa aking trabaho, ang mga numerong nananahimik ay hindi kailanman nagpapahinga. Nagtatago sila. Ang pagpaplano ng kasal ay lumamon sa buong tagsibol. At ang aking mga gawain ay dumating sa pamamagitan ng panggrupong mensahe. Kumpirmahin ang oras ng sasakyang magsusundo. Bumuo ng schedule ng pagbabayad sa mga supplier. Ang galing mo kasi sa mga ganyang bagay. Ginawa ko ang bawat isa sa tamang oras, gaya ng ginagawa ko sa lahat ng bagay. Ang hindi kailanman dumating ay isang papel na gagampanan sa kasal. May 6 na abay si Bea. Mga kaibigan sa kolehiyo, at mga pinsan na nakasuot ng silk robe na may nakaburdang pangalan sa bulsa. May araw ng pagsusukat ng damit na may kasamang mamahaling alak. Nakita ko iyon sa mga litrato pagkatapos. May listahan ng mga mag-aalay ng mensahe at tagay. Wala ako sa listahan. Sinabi ko sa sarili ko na wala akong pakialam sa mga silk robe at mamahaling alak. At madalas totoo iyon. Ako ay 38 taong gulang. Naglibing na ako ng isang ama at nagpatayo ng isang negosyo. Hindi ko kailangan ng silk robe. Pero magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala akong gusto. Kaya heto ang gusto ko. Ang buong payak na listahan nito. Gusto kong makasama sa litrato ng pamilya, yung formal, yung nilalagyan ng kuwadro at isinasabit sa hallway sa susunod na 40 taon, yung ituturo ng nanay ko pagtanda niya. Gusto kong makasama sa litrato ang nanay ko at kapatid ko. At gusto ko ng upuan sa mesa ng pamilya habang tinitingnan ito ng lahat. Iyon lang. 16 na taon ng mga libro ng listahan at pagpapanatiling bukas ng mga ilaw. At ang hinihingi ko lang ay isang litrato at isang upuan. Tila napakaliit na bagay nito, napaka-automatiko kaya hindi ko man lang ito sinabi ng malakas. Hindi ka humihingi ng upuan sa mesa ng sarili mong pamilya. Ipapahiya mo lang ang lahat, lalo na ang sarili mo. Kapag ipinakita mong hindi ka sigurado kung may upuan ka. Sa halip, gumawa ako ng isang bagay na tila ang pinakatiyak na paraan para mapabilang. Binuksan ko ang aking libreta ng cheque at nagsimulang magsulat. Nagsulat ako ng cheque na nagkakahalagang 1 piso. Alam ko kung paano pakinggan ang numerong iyon pagkatapos ng lahat ng kakasabi ko lang sa iyo. Pag-isipan mo ang matematika nito. Isang kapatid na may utang sa akin na mahigit 1,910,000 piso. Halos isang taon ng tahimik na unang araw ng buwan. At ang kapatid niya ay nagsulat pa rin ng ganyang kalaking regalo. Pero hindi ito pagbabayad sa kahibangan. Regalo ito ng isang nagtatag. Iyon ang pariralang ginamit ko sa aking isipan. Ang uri ng pera na nagsasabing totoo ang iyong simula. Binuo ito ng pamilya mo kasama mo. Sige na. Pumili ako ng isang sobrang kulay krema. Makapal ang papel. Sa harap, isinulat ko para kina Dan at Bea mula sa pinakaunang libro ng listahan. Nagmamahal. Ate Weng.
Ang pinakaunang libro ng listahan ay isang biro na tanging si Dan lang ang makakaintindi. Nang 9 na taong gulang siya, gumawa ako ng notebook para sa baon at allowance niya. Tinuruan ko siyang maglista sa mga hanay at nagustuhan niya iyon. Noong panahong ang tinuturuan ng kanyang ate ay isang bagay na gusto pa rin niya. Isinara ko ang sobre at ipinatong sa aking mesa. At nang gabing iyon, dumating ang seating arrangement. Naipadala ito ng maid of honor ni Bea sa buong guest list nang hindi sinasadya. Isang masayang dilaw na listahan sa kompyuter, bawat lamesa ay may numero, bawat kaluluwa ay may nakatalaga. Nahanap ko ang pangunahing mesa. Si Dan, Bea, Nanay, ang mga magulang ni Bea, ang lola ni Bea, at sa huling upuan, isang pangalan na hindi ko kilala, Carlo. 2 beses kong pinababa ang buong listahan. Hinahanap ang sarili kong pangalan. Tulad ng pagkapakapa mo sa iyong bulsa, para sa mga susing alam mong nawawala na. Nahanap ko ang sarili ko sa mesa 14. Binigyan ko ng isang gabi bago ako magsalita dahil natutunan ko na mas maayos i-file ang galit sa umaga. Tapos tinawagan ko si Dan ng kasing kalmado ng isang dial tone at nagtanong kung draft lang ba ang listahan. Gumawa siya ng maliit na tawa na ginagawa niya kapag naghahanap ng oras. Kay Bea yan nakasalalay, Ate Weng. Hayaan mong tingnan ko. Mismong si Bea ang tumawag sa akin sa loob ng 1 oras. Napapupurihan ko naman siya. At naging napakatamis niya mula umpisa hanggang dulo, na sa hindi malamang dahilan ay nagpalala pa sa sitwasyon. Hindi naman talaga pang pamilya ang pangunahing mesa. Sabi niya, isa itong pangunahing focus ng paningin. Binubuo ng tagakuha ng litrato ang buong silid paikot dito. Kaya, pinag-isipang mabuti ang ayos. Wala itong personal na intensyon. Pinag-isipang mabuti. Buong araw akong nakikipagtrabaho sa mga salita. Kuwenta, naiipong utang, pananagutan, mga salitang nangangahulugan ng kung ano ang dapat nilang ibig sabihin. Ang salitang ito ay inikot-ikot ko sa loob ng maraming linggo na parang barya na hindi ko magastos. Ang upuan ko sa kasal ng kapatid ko ay napiling mabuti. At si Carlo, tinanong ko siya, nang maayos pa rin, kung saan dapat umupo ang pamilya. At sinabi niya ng napakasaya, lahat naman tayo pamilya. Iyon ang kapaligiran ng buong araw. Tinawagan ako ni Dan ng gabing iyon. Aayusin ko ito, Ate Weng. Pangako, upuan lang yan. Tapos ang nanay ko, na nakarinig ng lahat mula sa lahat, isinara ang kaso sa paraang palagi niyang isinasara ito. Anak, huwag ka nang gumawa ng gulo bago ang malaking araw nila. Alam mo kung gaano kabigat ang presyon sa kanila ngayon. Gusto kong maging totoo tungkol diyan. Sinabi ko, sige. Dahil may 16 na taon akong practice sa pagsasabi nito, at dahil ang ilang bahagi ko ay naniwala pa rin na darating ang solusyon. Iyon na ang huling beses na napagkamalan kong line item ang isang pangako mula sa kapatid ko. Ang pangako ay hindi isang booking. Sasabihin sa iyo ng sinumang accountant na ang pagkakaiba ng dalawa ay kung saan nakatira ang lahat ng kalungkutan sa mundo. Ang mesa 14, kung tutuusin, ay katabi ng pintuan ng kusina. Tiningnan ko ito sa mapa ng silid, pati ang pagpapatapon sa akin ay napag-isipan ng mabuti. Ang hapunan para sa pag-ensayo ay sa isang magandang restaurant na may mga chandelier sa Tagaytay na nagsasabi sa iyo ng lahat tungkol sa budget na pilit nilang pinalalabas na iniimbento ko lang. Ang unang oras ay ginugol ko sa pagtatrabaho. Nagkamali ng bilang ng mga plato ang tagapagluto at tagapaghain ng halos 1 dosena at ang wedding coordinator na si Marisa, isang magaling na babae na may earpiece at clipboard, ay hinawakan ang siko ko dahil kumalat na ang balita na ako ang nag-aasikaso sa mga problema. Inasikaso ko ito. Naglipat ako ng 2 lamesa. Tinawagan ang tagapamahala ng nagluto. Inayos ito. At pagbalik ko, inayos na nila ang upuan ko dahil akala nila umalis na ako. Tumayo ako sa gilid ng silid, hawak ang isang baso ng alak na ibinuhos para sa ibang tao. At doon ko narinig ang isa sa mga pinsan ni Bea, isang matangkad na babaeng may maputing pintura sa kuko, na tinanong ang isa pa kung sino ako. Kapatid yan ng nobyo, sabi ng isa. Hindi naman talaga siya mahilig sa mga kasal. Ganon. Hindi mahilig sa mga kasal. Ang pagfa-file ang ginagawa ko.
Tapos dumating ang mga mensahe ng pagbati at tumayo si Dan, hawak ang isang mikropono na hindi niya kailangan dahil ang boses niya ay malakas na mula noong 16 na taong gulang pa siya. Pinasalamatan niya ang mga magulang ni Bea sa pagtanggap sa kanya na parang isang anak. Pinasalamatan niya ang nanay niya, ang kanyang sandigan, na nagturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng debosyon. Pinasalamatan niya ang mga abay, ang tagapag-ugnay, ang restauran, tapos itinaas niya ang kanyang baso ng mas mataas at sinabi ang linyang mahalaga. Sa lahat ng naniwala sa amin bago pa man ito magmukhang tagumpay, ang susunod na kabanata ay para sa inyo. Sa susunod na linggo, pipirmahan na namin ang kontrata ng upa sa Casa de Hierro, ang aming panghabambuhay na lugar ng pagdiriwang. Mangyayari na, mga kaibigan. Naghiyawan ang lahat sa silid, pinunasan ng nanay ko ang mga mata niya, at tumayo ako sa gilid ng liwanag na ginagawa ang iisang piraso ng matematika na hindi magawa ng sinuman sa restorang iyon. Ang lalaking nagbibigay ng mensahe sa lahat ng naniwala sa amin ay may isang naniniwala 40 talampakan ang layo, hawak ang alak ng iba, at may naibigay ng halos 2,000 piso. At ni minsan, ay hindi niya binanggit ang pangalan ko sa mikroponong iyon. Sa susunod na linggo, isang kontrata ng upa. Pipirmahan gamit ang ano, naisip ko. Nakasandal kanino? Alam ko na. Hindi ko lang alam na alam ko na pala. Umaga ng kasal, nasa lugar ng pagdiriwang ako ng 7:00 dahil pinadala sa akin ni Marisa ang mga nakaimprentang schedule at walang nagtatanong kung bakit ang kapatid ng nobyo ay may trabaho at walang silk robe. Ang Villa Blanca Estate ay isang gusaling gawa sa salamin na may 40 ektarya, sahig na bato, puting graba, ang uri ng lugar na magandang kunan ng litrato gaya ng langit at maningil tulad ng isang operasyon. Inilalatag ko ang mga schedule sa mesa ng mga tagapagbigay ng serbisyo. Nang makita ko ang shotlist ng photographer sa tambak, 3 pahinang nakastaple, at binasa ko ito dahil ang pagbabasa ng mga papeles ay isang reflex na hindi ko kailanman maiwawala. Pahina 2, formal na litrato ng pamilya, golden hour, Dan at Carmela, Dan at pamilya Valderrama, bagong kasal at parehong magulang, bagong kasal at lolo't lola. At pagkatapos, sa gilid, gamit ang sariling sulat kamay ng tagakuha ng litrato, isang tala na malinaw na nagmula sa isang tawag sa telepono. Ilapit ang kuha. Malapit na pamilya lamang. Tiningnan ko ang pahina 3 sa ilalim ng mga patagong kuha, opsyonal sa salo-salo sa pagitan ng mga flower girl at pag-alis ng sasakyang magsusundo. Kapatid na babae na may tandang pananong. Ang tandang pananong na iyon ay may ginawa sa akin na hindi nagawa ng lahat ng talahanayan ng uupo sa mundo. Dinala ko ang listahan sa aking nanay na pinaplansya ang damit niya. Gamit ang plansang may singaw sa silid ng nobya, inabot ko ito at itinuro, at pinanood ko siyang basahin ito. Pinanood ko siyang intindihin ito. Ang nanay ko ay hindi tanga. Tapos itinupi niya ang listahan sa tupi nito. Inabot pabalik at sinabing, "Anak, araw nila ito. Huwag mong gawing tungkol sa iyo." Ayun na iyon. Hindi panuntunan ni Bea, kundi ng nanay ko. Ang panuntunan ng bahay kung saan ako lumaki. Sa wakas, sinabi ng malinaw. May isang bagay sa loob ko na naging napakatahimik at napakaorganisado, tulad ng opisina ko kapag 5:00 na. Nang gabing iyon, ibig kong sabihin, gabi bago ang kasal. Pero pakiramdam ko, natapos na ito ng umagang iyon. Tumigil na ako sa pag-asa na maipagtatanggol ako. Kung naging tagahawak ka na ng kamera sa bawat kaganapan ng pamilya, ang nagbabayad at nagpaplano at naglalaho sa aklat ng mga litrato, sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan kanila pinaupo sa huling kasal ng pamilya. Nararamdaman ko na masikip sa mesa 14. Samahan niyo ako dahil susunod na ang tungkol sa sobre. At sumubaybay kayo para hindi ninyo palampasin kung ano ang ginawa ko rito. Dapat kong sabihin dito na 2 gabi bago ang kasal, pumunta ang kapatid ko sa bahay ko ng 2:00 ng madaling araw. Kinekwento ko ito ng hindi magkakasunod dahil kailangan mo munang makita ang listahan ng mga kukunan kung paanong sana nakita ko rin ito muna. Naupo siya sa hagdan ng aking balkonahe na nakasuot ng jacket na may sombrero, hindi handa sa kamera, at sa loob ng 1 oras ay naging 16 na taong gulang ulit siya.
Ang kasal ay lumagpas ng 4,600 piso sa sinabi niya sa lahat. Sabi niya, may inaasahang antas ang pamilya Valderrama. Isang kumpanya ng pag-aayos ng pagdiriwang ang nag-sponsor ng mga bulaklak kapalit ng mga ipinapakita sa internet. At may videographer na pupunta na ang bilang ng mga taga-subaybay ay binanggit niya ng parang puntos ng kakayahang umutang. Kung hindi ito mukhang tama, walang bahagi nito ang totoo. Ate Weng, sabi niya. At tumawa siya na parang isang biro. At hindi ito biro. Ang mga tao ay nag-i-invest lamang sa kung ano ang kumikinang na. Wala nang nagtataguyod sa isang taong mukhang nangangailangan. Tapos itinigil na niya ang pag-arte na hindi ko na nakita mula pa noong burol ni tatay at sinabi, natatakot akong maging walang kwenta mula nang mamatay si tatay. Hindi mo alam ang pakiramdam niyan dahil hindi mo kailanman kinailangan na may manonood sa iyo. Diyos ko, sana ganyan din ako katatag. Iyon na ang pinakamalapit sa pagkilala sa akin na nagawa ng kapatid ko at maraming gabi ko iyon inisip. Tapos, hiningi niya ang dahilan ng pagpunta niya. Ang kontrata ng upa sa Casa de Hierro ay handa na. 5 taon, 310,000 piso kada buwan. At kailangan ng landlord ng garantor. Isang taong may matibay na credit standing sa likod ng papel. Biyernes pagkatapos ng kasal, 9:00 ng umaga. Wala kang babayaran kahit magkano, Ate Weng. Naniniwala ka lang sa akin ng opisyal. Sabi ko pag-iisipan ko. At totoo iyon. Na siyang bahaging babawiin ko. Kung pwede ko lang bawiin ang isang bagay. Niyakap niya ako sa may pinto. Tumatagal ito ng sakto sa panahong kailangan niya. Tapos bumaling ang ilaw ng sasakyan niya palabas ng kalsada ko, patungo sa bersyon ng buhay niya na may manonood at nakatayo ako sa madilim kong kusina na nagkukwenta ng mga hindi ko gustong kwentahin. Umaga ng kasal, bago ang lugar ng pagdiriwang, bago ang listahan ng kukunan ng litrato. Nakaupo ako sa hapagkainan ko kasama ang kape at ang berdeng libro ng listahan ni tatay, gaya ng ginagawa ko sa mga araw na mahalaga. Ang pabalat nito ay malambot na sa mga sulok parang lumang pera. 16 na taon ang aking sulat kamay doon, na nakapatong sa 1 taon ng kanya. Binuksan ko sa malinis na linya at isinulat ang petsa, Aika, 14 ng Hunyo, at ang entry, regalo sa kasal ni Dan, 1,000 piso. Tapos ang hanay ng dahilan na hindi man lang iniwang blanko ng aking ama ni minsan. Dahilan, pamilya. May panuntunan si tatay tungkol sa hanay na iyon. Huwag kailanman isusulat ang dahilan gamit ang lapis. Kung hindi ka sapat na sigurado para gumamit ng tinta, sasabihin niya. Hindi ka sapat na sigurado para gastusin ang pera. Isinulat ko ang akin gamit ang ballpen. Iyon ang unang pagkakamali ko sa araw na iyon, kahit na hindi ko pa ito mararamdaman bilang isang pagkakamali sa loob ng ilang oras. Ipinasok ko ang tseke sa loob ng sobrang kulay krema, isinara ito, at idiniin ang takip gamit ang aking hinlalaki tulad ng pagdiin mo sa isang pasa, at inilagay ito sa aking magandang asul na bag, plansadong damit kagabi, mababang takong na sapatos dahil alam kong magtatrabaho ako. Sa salamin malapit sa pinto, eksakto ang hitsura ko sa kung ano ako. Isang babaeng nagmamay-ari ng kanyang bahay, nagpapatakbo ng kanyang mga libro, dumarating ng maaga, magaling, kagalang-galang, at hindi nakikita kung iyon ang desisyon ng mga tao sa paligid. Ngunit desisyon iyon ng mga tao doon. At hindi ko pa lubusang natutunan iyon. Naalala ko na hinawakan ko ang sobre sa huling pagkakataon. Habang naka-red light sa highway at nakaramdam ng tulungan nawa ako ng Diyos, pagmamalaki. 1,015 piso ng paniniwala, nakasara at naka-address. Sinusubukan ko pa ring bilhin ang upuan ko sa mesang iyon. Akala ko lang, ang kabayaran ay ang pagiging mapagbigay. Panatilihin mong nakatingin ang iyong mga mata sa sobrang iyon. Ang lahat ng mangyayari sa buong kwentong ito ay dahil sa kung saan ito nakapatong at kung sino ang kumuha nito. Ang mga kasal ay mga negosyong tumatagal ng isang araw. At tulad ng karamihang negosyo, tumatakbo ito dahil sa isang tao na wala sa polyeto. Pagsapit ng 9:00 ng umagang iyon, kulang ang dineliver ng tagapag-ayos ng bulaklak. 2 ayos ng mga bulaklak ang nawawala sa order. At umalis na ang tsuper. Nakuha ni Marisa ang tingin na iyon ng mga tagapag-ugnay.
At ginawa ko ang ginagawa ko. Tinawagan ang shop, nakipagkasundo na kunin ang mga palamuting nakahanda mula sa kanilang palamigan. Binayaran ang kakulangan gamit ang sarili kong card. Sinabihan silang aayusin na lang namin mamaya. Walang nagtanong kung paano ito naayos. Ang malaking cake ay dumating na nakatabingi na parang pizza. Hinanap ko ang katuwang ng panadero at isang panukat ng pagkapantay at isang pinalamig na kwarto at inayos din namin iyon. Bandang 11:00, pumasok ang mga abay sa pasilyo ng mga tagapagbigay ng serbisyo, suot ang kanilang mga nakaburdang silk robe, isang pader ng seda at mga pangkulot ng buhok, at hininaan nila ang kanilang mga boses pagdaan nila sa akin, gaya ng ginagawa ng mga tao kapag dadaan sa mga tauhan. At saka dumating si Carlo. Nakilala ko si Carlo. Bago ko pa malaman kung sino si Carlo. Pumasok siya sa pintuan ng babaan ng kargamento. Bitbit ang isang ring light na parang isang sibat ng seremonya, hawak ang hawakan ng kamera sa kabilang kamay, at nakasabit ang salaming pang-araw sa ulo niya, kahit nasa loob ng gusali. Imbitadong kasama siya ng pinsan ni Bea, at may mga taga-subaybay siya. Hindi ko kailanman nalaman kung para saan. Inimbita siya. Malalaman ko kalaunan, lalo na para kumuha ng mga ipinapakita sa internet na pwedeng magamit ng mag-asawa. Napagkamalan niya akong tauhan ng lugar ng pagdiriwang. Iniabot niya sa akin ang ilaw na pabilog nang hindi man lang bumabati at tinanong kung pwede ko bang hawakan ito ng steady habang sinusubukan niya ang mga anggulo malapit sa cake. Hinawakan ko ito. Gusto kong talagang makita ninyo ito dahil daang beses ko na itong naisip simula noon, ang imbitadong kasama ng pinsan ng nobya, sinusubukan ang kanyang mga anggulo. Iniilawan ng kapatid ng nobyo 4 na oras bago niya nalaman na ang lalaking ito ay nakaupo sa upuan niya. Nang makuha na niya ang litrato niya, binawi niya ang ilaw at sinabing, "Tagapagligtas ka, Ineng." Sa kabilang dako ng damuhan, nagsimula ng mag-tune ang grupong tumutugtog ng mga biolin. 7 oras pa bago ang ginintuang oras ng hapon, at idinidikit na ng tagakuha ng litrato ang kanyang listahan ng mga kukunan sa pader ng hardin. Heto ang bahagi na hindi ko sinasabi ng may pait dahil hindi iyon totoo. Maganda ang seremonya. Tumayo sila sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas na bahagyang iniligtas ko ng umagang iyon, at ang boses ng aking nakababatang kapatid ay nanginginig sa kanyang panunumpa. At hindi ako naniniwala na palabas lang iyon. Anuman ang iba pa niyang pagkatao, mahal niya ang nobya o mahal niya ang buhay na magiging posible dahil sa kanya. At sa pagtayo sa liwanag ng Hunyo, parang iisa lang iyon. Nakaupo ako sa ikatlong hanay, hindi sa unang hanay, kasama ang aking nanay, na napapagitnaan ng mga Valderrama. Inalalayan ako ng tagapag-asikaso ng uupo, lagpas sa hanay na iyon, na may tila humihingi ng paumanhin na kamay, at pinaupo ako katabi ang aking tita Lorna, kapatid ng tatay ko, 70 taong gulang, nakasuot ng magandang brooch, at may ekspresyong parang isang selyadong sobre. Hinawakan ni Tita Lorna ang kamay ko habang sinasambit ang mga panunumpa, at hindi niya ito binitawan nang sabihin ni Dan ang, "Opo," tinatanggap ko. Humarap ang nanay ko, kumikinang, tinitingnan ang mga mukha, at ang mga mata niya ay dumaan lang sa akin. Katulad ng isang flashlight na dumaraan lang sa isang bagay na hindi nito hinahanap. Nakita rin ito ni Tita Lorna. Lumapit siya sa tenga ko, kasing tahimik ng paglangit-ngit ng upuan sa simbahan, at sinabi, "Ang tatay mo, binibilang ang mahalaga. Ang pamilyang ito, binibilang kung ano ang kumikinang." Pinisil ko ang kamay niya at pinanood na halikan ng kapatid ko ang kanyang nobya. At ang mahigit 200 bisita sa paligid ko ay tumayo, at tumayo rin ako kasama nila, pumapalakpak. Ibig sabihin nito mula sa puso. Ang dibdib ko ay ginagawa ang komplikadong bagay na kung saan ang pagmamahal at pagluluksa ay naghahati sa iisang pader. Sa loob ng halos 90 segundo, naniwala ako na baka ang araw na ito ay maging isang simpleng kasal lamang, na ang talahanayan ng uupo at listahan ng kukunan ng litrato ay logistic lang at hindi desisyon. Tapos humina ang palakpakan, lumakas ang musika ng mga biolin, at isinara ng katuwang ng tagakuha ng litrato ang kanyang mga palad para isigaw sa kabila ng damuhan ang pangungusap na pinaghahandaan ko, ngunit hindi inaamin.
Pormal na litrato ng pamilya sa loob ng 10 minuto. Malapit na pamilya at mga abay sa kasal. Magtipon malapit sa pader ng hardin. Naglakad ako papunta sa pader ng hardin dahil kapatid niya ako at dahil may mga pangungusap na tatanggi kang tapusing matutunan hanggang hindi ito binabasa ng malakas sa iyo. Ginagawa ng liwanag ang ginagawa nito tuwing buwan ng Hunyo, pagsapit ng alas 6, ginagawang ginto ang lahat. Nakaluhod ang tagakuha ng litrato. Inaayos ng katuwang ang lahat, ang mga Valderrama ay nagtitipon parang lupon ng mga tagapamahala. Nakatayo ang nanay ko sa gitna sa kanyang lavender na damit. Magkahawak ang kamay. Mas masaya kaysa sa nakita ko sa kanya sa maraming taon. At naramdaman ko ang lumang reflex. Tumayo ka. Kasama ng nanay mo. Dinala ako ng aking mga paa sa damuhan. Nakalapit ako sa abot ng kamay. Aktual na itinataas ko na ang kamay ko, papunta sa balikat niya. Diyan na pumagitna sa amin si Marisa. Nauna ang clipboard, tunog ng earpiece na pumipitik, at boses sa ganoong mapagpanggap na tono na ginagamit ng mga profesional sa pagdiriwang kapag may proble. Hi, malapit na pamilya at mga abay sa kasal lang ang kinukunan namin ngayon. Sabi ko, kapatid niya ako. Hindi mataray, katotohanan lang. Inialok sa paraang inaabot mo sa isang tao ang iyong card ng pagkakakilanlan. Tumingin si Marisa sa kanyang clipboard at pinanood ko siyang mahanap ang listahan at pinanood ko siyang hindi mahanap ang pangalan ko rito. At pinanood ko siyang magdesisyon na huwag nang sabihin ang bahaging iyon ng malakas. Muling tumunog ang maliit na radyo sa tainga niya. Idiniin niya ang daliri niya rito, nakikinig. Ang mga mata niya ay lumipat sa grupo ng mga abay kung saan nakatayo si Bea sa kanyang pangalawang damit ng araw. 4 na talampakan ang layo ni Dan, sapat na lapit para marinig ang lahat ng ito, inaayos ang kanyang botonyere. Tumingin siya sa akin. Tumingin siya kay Marisa, at pagkatapos ang kapatid ko, na ang sapatos pang basketball, ay ako ang bumili. Na ang mga libro ng pananalapi, ay ako ang nag-asikaso, na ang panandali ang pautang ay ako ang nagpondo, ay tumingin sa tagakuha ng litrato at inayos muli ang kanyang mga balikat para sa litrato. Tumigil ang pagpitik sa earpiece ni Marisa. Humarap siya ulit sa akin. Muling nanariwa ang ngiti. At ibinigay ang mensaheng natanggap niya. Bawat salita. Sa harap ng nanay ko. Ng mga Valderrama. At ng Diyos. Pwede bang tumayo ka malapit sa pader para rito? Kailangan maging tama ang litrato. Tumayo malapit sa pader. May isang pader na bato sa paligid ng hardin, hanggang baywang ang taas, 100 taong gulang na, at itinuro niya iyon gamit ang bukas na palad, magalang na magalang. Kailangan maging tama ang litrato, at ako ang bagay na pwedeng magpamali rito. Hindi hinayaan ni Dan na manatili ang katahimikan. Lumapit siya. Sa wakas, lumapit siya, at inilagay ang kamay niya sa aking braso, at nagsalita ng mababa, mainit, ang boses na ginagamit niya sa mga kliyente. Para lang ito sa formal na litrato, Ate Weng. Naiintindihan mo naman, di ba? May visual na direksyon kasi dito si Bea, at sa totoo lang, sobrang tindi ng ilaw lagpas ng pader. Pinisil niya ang siko ko. Naiintindihan mo, di ba? 2 beses, dahil ang una ay hindi kumbinsido ang alinman sa amin. Tumingin ako sa nanay ko. Ito ang detalyeng tatanggalin ko kung pwede lang dahil ito ang patuloy na sumasakit. Narinig ng nanay ko ang lahat ng iyon, at pabalik na siya sa direksyon ng kamera, inaayos ang telang lavender sa kanyang balakang, hinahanap ang anggulo niya. Hindi malupit, pero sumusunod. Sabi ng tagakuha ng litrato, maganda sa sinumang partikular. Kaya pumunta ako at tumayo malapit sa pader. Gusto kong maging tumpak, dahil katumpakan ang mayroon ako, sa halip na tula. Tumayo ako malapit sa pader na bato na nakakaramdam ng init sa aking palad at pinanood kong ayusin ng aking pamilya ang kanilang mga sarili sa kanilang opisyal na bersyon. Ina, anak, nobya, pamilya Valderrama, gininto ang oras ng hapon at wala ako roon at nakikita ng lahat na wala ako roon. At ang pansara ng kamera ay tumunog tulad ng isang maliit at magalang na pinto na maraming beses na nagsasara. At sa isang punto, pumasok si Carlo sa likod ng isang kuwadro. Bit-bit ang kanyang hawakan ng kamera. Nakangiti.
at pinapasok siya ng tagakuha ng litrato. Ang imbitadong kasama ay nakapasok sa aklat ng mga litrato. Sabi nila, maganda raw ang kinalabasan ng mga litrato. May isa pang sorpresa ang salo-salo para sa akin. Nakaupo ito sa upuan ko. Ang mga tarheta ng pangalan ay maliliit na kuwadro na gawa sa tanso. Siyempre, mga kuwadro ang ginamit, na nakahanay ayon sa alpabeto sa isang mesa na may itim na velvet. Nahanap ko ang akin, Rowena Tolentino, Mesa 14. Kaya ang solusyong ipinangako ni Dan ay isang solusyon patungo sa ibang direksyon. Ang uri ng solusyon na ginagawa mo para magbura. Daladala ko ang maliit kong kuwadro na gawa sa tanso pagtawid sa bulwagan, lagpas sa unang mesa at doon ko siya nakita. Si Carlo, sa huling upuan ng mesa ng pamilya, ang upuan ko sa anumang pamantayan sa mundo, hawak ang ring light na nasa maliit na patungan na itinanim malapit sa palamuti sa gitna ng mesa na parang bandila sa buwan. Pahalang ang hawak niya sa kanyang cellphone at kinakapanayam niya ang aking nanay. Okay, ina ng nobyo, sabihin po ninyo sa kamera kung ano ang ibig sabihin ng araw na ito para sa inyo. At ang aking nanay, na hindi alam kung ano ang taga-subaybay, ay namukadkad sa atensyon na parang hardin sa ilalim ng ulan at sinabi sa cellphone ni Carlo na ang araw na ito ay ang lahat, na ang pamilya niya ay ang lahat. Nakatayo ako 10 talampakan ang layo. Hawak ang sarili kong pangalan sa isang kuwadro. Nakikinig sa aking nanay habang sinasabi niya sa mga manonood ng isang estranghero na pamilya ang lahat. Nakita ako ni Bea. Alam kong nakita niya ako dahil ang kanyang mga mata ay gumawa ng pagpitik, ng pagsusuri, ng pagpapasya, at pagkatapos ay humarap siya, nagliliwanag, para batiin ang isang dumarating na bisita. Si Dan ay nasa entablado ng sayawan, at kinukunan ng litrato mula sa ibaba ng isang pangalawang videographer. Nakasabit ang kanyang tsaketa sa isang daliri sa balikat niya. Isang postura na pinapraktis niya simula noong nasa ikasampung baitang pa siya. Walang sinumang nagpapakasama. Gusto kong maintindihan ninyo iyon dahil matagal bago ko rin ito naintindihan. Wala silang masamang balak, inayos lang nila ang silid batay sa halaga, ayon sa pagkakaunawa nila sa halaga. At inilagay ng matematika ang lalaking may mga manonood sa pangunahing mesa at ang babaeng may mga libro ng listahan sa tabi ng mga pintuan ng kusina. Nagturo sa akin ng higit pa ang Mesa 14 sa loob ng 1 oras kaysa sa itinuro sa akin ng unang mesa sa loob ng 38 taon. Ang Mesa 14 sa tabi ng pintuan ng kusina ang napag-alaman kong pinagtaguan nila ng lahat ng hindi maganda sa litrato. Tita Lorna, pinsan ng tatay ko na si Kuya Boyet, na halos bingi na at talagang napakabuti. Isang teenager na pinsan na tutok sa cellphone, isang retiradong pastor na hindi matukoy ng sinuman. Ang mesa ng listahan ng utang, tawag ni Tita Lorna dito bago pa dumating ang ensalada. Ang mga taong nagbayad para sa ilang bahagi nito at isinantabi na lang, sinabi niya ito ng masaya at pinatunog ang baso ko. Ang mga pinto sa kusina ay bumubukas sa likod namin, parang palakpakan bawat 70 segundo. At mula doon sa hindi kinukunan ng litratong sulok, ginawa ko ang alam kong gagawin ko na noon pa. Sinusuri ko ang kwenta ng silid. Hindi ko mapigilan. Ito ang tanging wika kung saan ako matatas. Ang mga bulaklak ay sponsored. Sige. Pero ang grupong tumutugtog ng mga violin ay binayaran para sa 4 na oras. Ang Champagne Tower ay totoong alak mula sa Pransya. Hindi lang mumurahin. Ang pangalawang damit, ang tagakuha ng video na may lisensya sa drone, ang kabuuan ng ilaw pa lang. Bumuo ako ng schedule ng pagbabayad sa mga tagapagbigay ng serbisyo para sa kasal na ito, pero ang mga schedule na iyon ay sumasaklaw lamang marahil sa kalahati ng kung ano ang nakikita kong presyo sa bulwagang iyon. Bank reconciliation ang ginagawa ko sa negosyo ni Dan sa loob ng 3 taon. Alam ko ang kanyang listahan ng pananalapi, tulad ng alam ko ang ilaw sa balkonahe ko. At naupo ako sa Mesa 14 na tahimik na nagkukwenta at pabalik-balik sa iisang nawawalang detalye. Wala sa mga ito sa silid ang umiiral sa papel. Kahit papaano ay hindi sa papel niya. Ang nag-iisang pagsusuri na ginagawa ng isang pamilya sa publiko ay ang kasal, at ang mga numero sa harap ko ay may pinagmumulan na hindi pa ipinakita sa akin. Pinag-iisipan ko pa rin ang problema ng may 2 abay na bumagsak sa bakanteng upuan sa tabi ko.
Galing sa entablado ng sayawan, hawak ang mga sapatos, sapat ang lapit para maamoy ko ang hairspray at alak. Hindi nila ako napansin. Ang mga tao sa araw na iyon ay karaniwang hindi ako napapansin. Tapos nagsalita ang isa sa kanila. Okay, pero paano nila napondohan ito? Wala namang kumikita ng ganito sa pag-aayos ng pagdiriwang lang. Ang unang abay yon. Tumawa ang pangalawa sa kanyang baso. Sabi ni Bea. Dumating daw ang pera ng mamumuhunan sa tamang oras. Ang deposito para sa lugar na ito, ang upgrade sa mga bulaklak, ang pangalawang damit, lahat kinuha sa pondong pangnegosyo. Ibinaba niya ang kanyang boses patungo sa tono na ginagamit ng mga tao para sa masasarap na kwento. At isipin mo ito, ang mamumuhunan ay pamilya, kaya halos libreng pera ito. Walang terms, walang drama. Tawag ni Bea dyan ay ambagan ng pamilya. Bumukas ang pinto sa kusina. Dumaan ang pagkain sa ilalim ng silver dome. Naupo ako ng napakatahimik. Nakapatong ang mga kamay ko sa aking kandungan. At sa loob ng aking isipan, isa-isang tumayo ang bawat buwan ng tahimik na kolum at naglakad papunta sa liwanag. 750,000 pisong wire transfer ko para sa panandaliang pautang para sa deposito ng lugar ng pagdiriwang, ang deposito sa Villa Blanca Estate. Alam ko ang presyo ng silid na ito. Binuo ko ang iskedyul ng pagbabayad sa lahat, maliban sa lugar na pagdarausan, na iginiit ni Dan na siya na ang bahala. Ang mga pangyayari ay nagkabuhol-buhol kasabay ng isang maliit at pangit na pagtunog ng isang saradong drawer. Walang naging tulay. Walang naging tulay kailanman. Ang tulay ay ito. Ang tore, ang grupo ng biolin, ang pangalawang damit, ang ginintuang oras ng hapon na ginugol ko kamakailan sa pagtayo malapit sa isang pader. Ang pera ko ay hindi para panatilihing buhay ang kanyang pangarap. Itinayo nito ang entablado para sa pinakamahal na litrato na kinuha ng pamilya ko kailanman, ang litratong inayos nila para mawala ako. Ang mamumuhunan ay pamilya. Halos libre. Tumayo ako. Wala akong tinalikuran na nagdadabog. Gusto kong maintindihan iyon. Naglakad ako papunta sa glass hallway sa pagitan ng bulwagan at ng beranda kung saan mas malamig. At tumayo ako sa bintana, kip-kip ang bag ko sa ilalim ng aking braso na parang babaeng naghihintay ng valet. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko ang pamilya ko. Inikot ni Dan si Bea sa ilalim ng mga ilaw habang tumutugtog ang isang kantang narinig ko na siyang pinapractice sa sala namin noong edad 17. Ang nanay ko na tumatawa sa sinabi ng isang Valderrama, parang 20 taong mas bata dahil sa alak ng gabing iyon. Lahat ng ito ay ginintuan. Lahat ay pinag-isipang mabuti. Lahat ng ito. Sa wakas, pinakawalan ko na ang salita. Pinondohan. Sa likod ko, sa lamesa ng regalo malapit sa pinto, naroon ang sobrang kulay krema. 5,000 piso mula sa pinakaunang libro ng listahan. Nagmamahal. Ate Weng. Inisip ko ang hanay ng dahilan na isinulat gamit ang bolpen kaninang umaga. Dahilan. Pamilya. Hindi kailanman hinayaan ng tatay ko na magsulat ako gamit ang lapis. At nakatayo sa bintanang iyon, naintindihan ko siya sa unang pagkakataon ng buong buo. Hindi ang tinta ang tunay na pangako. Ang tinta ay ang pagsubok. Kung ang dahilan ay hindi na totoo, hindi mo pwedeng burahin lang. Kailangan mong guhitan ito sa harap ng Diyos at ng sarili mong sulat kamay at isulat kung ano talaga ang totoo sa ilalim. Lumitaw si Tita Lorna sa tabi ko sa paraang lumilitaw ang mga matatandang babae, tahimik at nasa eksaktong oras. Tumingin siya sa salamin kasama ko ng ilang sandali. Tapos sinabi niya, "Wala kang utang na loob sa pader, anak." Naglakad ako pabalik sa loob. Ang lamesa ng regalo ay nasa kaliwa ko. Ang lamesa ng regalo ay nasa tabi ng pasukan. May puting sapin at nakapatong ang mga pilak na kahon at isang hawla ng ibon para sa mga card at ang sobrang kulay krema ko ay nakasandal sa hawla kung saan ko ito inilagay 5 oras na ang nakakaraan. Noong panahon na akala ko bumibili pa ako ng isang simula, kinuha ko ito. Ayun lang. Sa simula, kinuha ko ang isang sobre na may sarili kong pangalan dito at nagbago ang temperatura sa loob ng kwarto. Isang abay sa patungan ng aklat ng panauhin ang natigilan. Lumitaw si Bea, gaya ng ginagawa niya buong araw. Tila alam ang lahat at napakaganda.
at sinabing, "Ate Weng, anong ginagawa mo?" Sinabi niya ito nang may sapat na lakas kaya't ang mga kalapit na mesa ay lumingon na hindi ko naman inisip na plano niya at nagkataon pang huminto sa pagtugtog ang mga biolin sa pagitan ng mga kanta na walang nagplano. At kaya, ang aking sagot ay bumagsak sa isa sa mga katahimikan na nangyayari sa isang kasal na minsan lang sa isang gabi. Sinabi ko, naka-address ito galing sa akin. Babawiin ko na. At pagkatapos, dahil 16 na taon na ang nakakaraan, ay isang mahabang panahon para ihanda ang isang pangungusap nang hindi ko namamalayan. Huwag kayong mag-alala. Mananatili na akong labas sa litrato habang buhay. Ibinaba ko ang aking walang laman na baso ng alak sa tabi ng hawla, nang dahan-dahan na parang isinasauli ang isang hiniram na bagay. At naglakad ako. Tumutunog ang takong sa bato. 3 beat sa bawat hakbang. Ang mga pinto ay binuksan na. Para sa akin ang isang tagapagluto na nagpasya maraming oras na ang nakararaan, na ako ay isang tauhan, at iyon ang tanging paraan na naging tama ang nangyari sa araw na iyon. Tama. Sa likod ko, ang silid ay muling nabuhay ng sabay-sabay, katulad ng isang hininga na pinakawalan. Narinig kong binanggit ng nanay ko ang pangalan ko. Narinig kong sinabi iyon ni Dan ng mas malakas. Ang puting graba ay kumikislap sa mga floodlight at nakalabas na ako ng 10 hakbang sa puting graba nang tumakbo ang kapatid ko palapit, aktwal na tumatakbo. Nauna pa ang bulaklak sa dibdib na sumisigaw ng ate. Ate Weng, sandali, alam mo ba kung ano ang itsura nito? Tinanong ng mga tao kung nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang sobrang iyon. Hindi, 20 taon ng pagsusulat ng numero ng iba ang nagpapatibay sa iyong mga kamay. Kung nakabawi ka na ng isang bagay, isang regalo, sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano iyon. At samahan mo ako dahil ang ginawa ng kapatid ko, makalipas ang 5 araw, ay ang bahaging walang gustong maniwala. Sa parking lot, sa ilalim ng mga ilaw, sa wakas ay ibinigay ng kapatid ko ang buong atensyon niya sa akin. Naghintay ako ng 16 na taon para rito. At ngayong dumating na, ito pala ay isang pagsusuri ng hitsura. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo sa akin ngayong gabi? Nandyan ang pamilya ni Bea. Nandyan ang tagakuha ng video. Nabasag ang boses niya sa salitang videographer. At nariyan ang tunay na hanay ng kanyang mga pangamba na niranggo ng live. Sinabi ko, alam ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako ang in-charge sa kung ano ang hitsura ng mga bagay-bagay. At sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho ng 40 minuto pauwi ng San Pablo. Nakapatong ang sobre sa upuan ng pasahero na parang naisalbang alagang hayop at nagsimulang umilaw ang aking cellphone bago pa man ako makalabas ng gate. Hindi ito tumigil sa pag-ilaw sa loob ng 3 araw. Mensahe sa telepono ng nanay ko, isa sa marami. Pinahiya mo siya sa harap ng mga Valderrama. Kahit ano pa man ito, ibalik mo ang sobre bukas at kalimutan natin ang buong eksenang ito. Ang mga pinsan ko na ilang taon ko nang hindi naririnig ay nagpakita para i-type ang salitang kagalang-galang na may tuldok sa dulo. Ipinost ni Bea sa account niya ang litrato ng ginintuang oras ng hapon noong gabing iyon. Yung nasa pader. Yung kailangang maging tama ang litrato na may paliwanag sa litrato na pamilya ang lahat. At ang mga komento ay napuno ng mga puso. Wala ni isang tao sa 3 araw ng pagtawag ang nagtanong sa akin kung bakit. Iyon ang bahaging uunahin kong sabihin sa isang estranghero. Isang buong pamilya ang kumilos magdamag para pamahalaan kung ano ang naging itsura ng aking pag-alis. Walang sinuman, kahit saan, ang nagtanong kung ano ang dahilan ng pag-alis ko. Umaga ng Lunes. Binuksan ulit ni Dan ang mga libro. Wala siyang pagpipilian. At matapos kong makita ang mga nakalagay doon, wala rin akong pagpipilian. Heto ang totoo sa pag-upa ng lugar na kailangan mo nang makuha, pagsapit ng Biyernes. Humihingi ang mga may-ari ng lugar ng mga talaan sa pananalapi. At ang mga talaang iyon ay manggagaling sa mga accountant. At ang accountant niya ay ako. Lunes, may mensahe sa internet mula kay Dan. Ang paksa, mga dokumento para sa may-ari ng lugar. Walang banggit sa kasal, para bang ang nangyari noong Sabado ay parang isang normal na panahon lang. Ibinigay niya muli sa akin ang access sa bank statement.
ang nadiskonekta na sa loob ng 2 buwan dahil kailangan niya ng malinis na mga opisyal na talaan na buo na pagsapit ng Huwebes. Kaya itinutugma ko ang mga ito. Inabot ito ng isang buong takurin ng kape. Ang 750,000 pisong panandaliang pautang na wire 18 buwan na ang nakalipas ay nanatili sa pondong pangnegosyo ng 9 na araw. Tapos naging 475,000 pisong deposito sa Villa Blanca Estate, deposito sa bridal boutique, invoice sa tagapag-ayos ng bulaklak upgrade, ang bahaging hindi sakop ng sponsorship. Sa loob ng 1 linggo, ang panandaliang pautang ko ay naging kasal 18 buwan bago mangyari ang kasal, at ang pondong pangnegosyo ay may laman na lang na kulang pa para sa 1 buwang upa ng Casa de Hierro. Sa papel, ang plano ay parang matematika na nakasuot ng party hat. Pumirma sa 5 taong kontrata ng upa sa 310,000 piso kada buwan sa tiwala ng isang tagapanagot. Ako ang naniniwala ng opisyal. Sumulat ako ng maikling mensahe sa internet. Kailangan nating mag-usap bago mag-Biyernes. Tapos nagprint ako ng 2 dokumento at inilagay sa aking center table sa sala ang pinagsama-samang kasulatan ng pautang na may pareho naming pirma at isang pahina ng bank statement na may 3 linya na naka-highlight ng dilaw. Hindi niya sinagot ang email. Huwebes ng gabi, nag-swing ang mga ilaw ng sasakyan sa aking driveway at sumara ng malakas ang 2 pintuan. Nagdala ng resback ang kapatid ko. Naunang pumasok ang aking nanay sa pinto na siyang bahagi ng estratehiya. At alam kong estratehiya iyon, pero tumalab pa rin sa akin ng bahagya tulad ng kung paano gumagana ang susi sa kandado, kung saan ito ginawa. Niyakap niya ako. Amoy siya ng pabangong binibili ni tatay para sa kanya tuwing Pasko, na hindi niya kailanman pinalitan. At sinabi niya, "Anak, sapat na ang drama sa pamilyang ito para sa 1 taon." Pumasok si Dan sa likuran niya, bitbit ang isang lalagyan ng mga dokumento, nakasuot ng tono ng boses para sa kliyente at nakaporma tulad ng isang negosyante, at pinanood kong naging pagpupulong para manghikayat ang sala ko. Umupo sila sa aking sopa. Umupo ako sa lumang silya ng tatay na kinuha ko ng linisin ni nanay ang bahay at kung saan hindi kailanman nakilala ni Dan bilang kay tatay. Nagsimula siya sa paghingi ng paumanhin. Maayos, nakabalangkas na 3 bahagi. Ang ayos ng pag-upo ay isang problema daw sa koordinasyon. Ang mga litrato ay dahil daw sa pagiging mahigpit ng tagakuha ng litrato. Aasikasuhin daw niya ang pamilya ni Bea. Humingi siya ng pasensya dahil naramdaman kong isinantabi ako. Isang konstruksiyon ng salita na balang araw ay ipapa-frame ko, ang pakiramdam ay ibinigay sa akin. Ang paggawa ay walang umako. Tapos mabilis na pagbabago sa pagbubukas ng lalagyan ng dokumento. At naroon ito sa aking mababang mesa, sa sala sa tabi ng aking 2 dokumento na hindi niya pa napapansin. Ang upa ay nakatab gamit ang maliliit na pandikit na hugis palaso, kasing dilaw ng sikat ng araw, na markahan ang bawat linya kung saan nararapat ang pirma. 9:00 bukas, sabi ni Dan. Hinahold ng may-ari ito para sa akin, pero may iba pa siyang interesado. Ate Weng, totoo na ito. Iniharap niya ang papel sa akin. Isang pirma, wala kang babayaran kahit isang kusing. Ito lang, kapag tiningnan ako ng bangko, nakikita nilang nagsisimula pa lang ang negosyo ko. Kailangan kong hiramin ang pundasyon mong ito para sa isang pahina. Sumandal ang nanay ko kasama ang linya niya. At talagang hindi ko alam kung nag-practice sila o kung ang 40 taon ng kasal sa isang mabuting lalaki ay nakakalikha ng mga pangungusap na parang sa kanya. Ang pamilya nagtutulungan. Anak, kung buhay ang tatay mo, pipirma siya agad bago pa matapos magtanong si Dan. Tumunog ang orasan sa ibabaw ng kalan ko. Maingay itong orasan. Itinago ko ito dahil ang tunog ay parang kumpasan at nagbibigay ang kumpasan ng totoong oras. Tumingin ako sa nanay ko at sa kapatid ko at sa mga dilaw na pandikit na hugis palaso na nakaturo sa bersyon ko na gusto nilang kunin. Tapos inabot ko, inilabas ang 2 pahina ko sa ilalim ng papel ng upa at inilagay sa ibabaw bago mag-Biyernes. Sinabi ko, "Iyon ang isinulat ko. Huwebes ngayon. Mag-usap tayo."
Ginawa ko ito sa paraang ginagawa ko para sa mga kliyente, na ang mga negosyo ay palugina, pero hindi pa nila alam. Walang adjectives, puro linya. Binasa ko muna ang kasulatan ng pautang. 2,000 piso ang kabuuan. Parehong pirma. 70 piso kada buwan. Nakapagbayad ka sa unang 3 buwan. Sabi ko, 90,000 piso. Tapos 11 buwan nang wala. Kabuuang balanse. 1,910,000 piso. Gumalaw sa kinauupuan si Dan. Ate Weng, ang negosyo. Itinaas ko ang pangalawang pahina. Ito ang negosyo. 3 dilaw na linya. Dumating ang panandaliang pautang. Pagkatapos ng 9 na araw, 4,500,000 pisong deposito sa Villa Blanca Estate. Ang butik, ang tagapag-ayos ng bulaklak. Sinabi mo sa akin deposito para sa lugar, sabi ko. Pinapanatili ang aking boses sa tono na ginagamit ko sa pagbasa ng mga numero ng malakas, na siyang pinakakalmadong tono na meron ako. Deposito nga iyon para sa lugar ng pagdiriwang. 18 buwan ang nakalipas, napunta ang panandaliang pautang ko sa party dan. At nitong Sabado, nakatayo ako sa pader na pinondohan ko. Sinambit ng nanay ko ang pangalan ko, na parang isang babala. Tumayo si Dan, umupo, at pagkatapos ay nawala ang lahat ng kintab, gaya ng nangyari sa aking balkonahe, ng 2:00 ng madaling araw. Maliban sa pagkakataong ito, ang nasa ilalim nito ay hindi takot. Ito ay isang doktrina. Gusto mong sabihin ko? Sige, ang kasal ay ang plano sa negosyo. Ganyan na ito gumagana ngayon, Ate Weng. Ang pamilya Valderrama, ang mga tagapagbigay ng serbisyo, ang mga totoong koneksyon. Akala mo ba binabasa ng mga kliyente ang mga listahan ng pananalapi? Walang nag-i-invest sa isang lalaking mukhang bangkarote. Nag-i-invest sila sa isang lalaking ang buhay ay mukhang patunay na. Ang bawat pisong nagastos sa silid na iyon noong Sabado ay babalik ng doble kapag natuloy ang deal sa Casa de Hierro. Narinig niya ang kanyang sarili na sinabi ang Casa de Hierro at huminto dahil kahit siya ay nakarinig sa bilog na nagsasara. Ang party ay pinatunayan ng upa. Ang upa ay pinondohan ng pirma. Ang pirma ay inutang ng ate na ipinatayo sa pader. Tumunog ang orasan, pinili ng nanay ko ang katahimikang iyon para tahimik na ibagsak ang kanyang salita sa paraang mas epektibo. Ikinakahiya ka ng tatay mo ngayon, Rowena. At heto na nga, ang pangungusap na nagpatakbo ng buhay ko sa loob ng 16 na taon, sa wakas ay nabigkas na at hindi na lang pahiwatig. Hindi ko itinaas ang boses ko. Ni minsan hindi ko kinailangan. Ito ang tanging mana na walang sinuman ang makakapaglipat sa iba. Ginamit ng tatay ko ang tinta. Nanay, hawak ko ang libro ng listahan niya. Nabasa ko na ang lahat ng 16 na taon nito, pati ang akin sa ilalim ng sa kanya. At alam mo ba kung kaninong pangalan ang nagpupuno sa hanay ng pagbibigay? Sa akin. Sa bawat pahina. Kaya wag mong ibigay sa akin ang kahihiyan niya. Kinuwenta ko na kung ano ang iisipin niya, at ginawa ko ito gamit ang sarili niyang sulat kamay. Inabot ni Dan ang papel ng kontrata ng upa. Iniharap sa akin, at inusog niya ito papunta sa ibabaw ng mesa hanggang sa matamaan ang aking kamay. Tapos binuksan niya ang bolpen. At tapos ang kapatid ko, na bumabasa ng bawat silid araw-araw sa buhay niya, ay binasa ang akin at nag-iba ng iniaalok. Tumigil siya sa pagbebenta ng upa at sinimulang ibenta ang bagay na alam niyang gusto ko talaga. Ang bagay na matagal ko nang gusto, kaya nagkaroon na ito ng permanenteng hugis sa akin. Pirmahan mo na. Mahina niyang sinabi ngayon. Papalapit at babalik sa normal ang lahat. Mas maganda pa sa normal. Nasa lahat ng unang mesa ka. Pasko kila nanay. Ang mga litrato. Diyos ko, lahat ng mga litrato. Sasabihan ko si Bea na ilagay ka palagi sa gitna. Ate kita, pamilya mo na uli. Lahat-lahat na, bukas ibabalik. Isang pahina. Gusto kong maging tapat sa iyo dahil walang kwenta ang kwentong ito kung hindi ako tapat. Tumalab ito. Para sa haba ng 3 pagpitik ng orasan sa kusina, umupo ako sa upuan ng aking ama at naramdaman ko ang buong hatak nito. Bawat Pasko, bawat kuwadro, nakaharap sa akin ang mukha ng aking ina. Ang upuan,
ang buong mainit na kwarto ng pagmamahal na nakasabit sa dulo ng isang bolpen. Hindi rin siya nagsisinungaling. Iyon ang masakit na bahagi. Gagawin niya iyon. Mabibili ko ang lahat ng ito noong Huwebes ng gabi sa paraang binibili ko ito mula noong ako ay 22 taong gulang pa lang. Isang tseke, isang pagsagip, isang katahimikan. Hindi dahil hindi nila ibebenta ang lugar ko sa pamilyang ito. Dahil ang renta dito ay walang katapusan. Tumingin ako sa bolpen, tapos inilapag ko ang kamay ko sa papel ng upa at inusog ko ito pabalik patawid sa mesa at sinabi kong, Hindi, hindi ako magiging tagapanagot sa upa. Gumawa ng maliit na tunog ang nanay ko. Nagpatuloy ako dahil mas mahalaga ang susunod na sasabihin ko. At hindi ko binabawi ng buo ang utang mo, Dan. Ang nakasulat ay mananatili. Ang iskedul na pinirmahan mo, 30,000 piso bawat buwan simula ngayong buwan. Ibenta mo na ang deposito ng Casa de Hierro kung papayag ang may-ari na ilipat. Patakbuhin mo ang mga pagdiriwang mo sa mga nirerentahang kwarto hanggang sa maramdaman mong totoo ang utang at ililipat ko ang mga libro mo sa opisina ni na Di Makulangan sa Lunes. Magagaling sila. Maniningil sila sa iyo. Iyon ang mahalaga. Tinitigan ako ni Dan sa paraang tinititigan mo ang isang makina na laging umaandar. Mas pipiliin mo pa ang pera mo kaysa sa pamilya mo. At doon ko na sinabi ang totoo. At kalmado itong lumabas at pinanood kong dumating sa kanya. 16 na taon akong naging kuwadro. Dan, hawak ko ang litrato at pinanatili ko itong maayos at ni minsan ay hindi ako nakasama rito. Ang mga kuwadro ay walang upuan. Tapos na akong umupa ng isa. Tumayo ako at kinuha ko ang papel ng upa at ibinalik ko ito sa kanyang lalagyan ng dokumento at isinara ang pabalat gaya ng pagsara ko sa file ng isang kliyente kapag tapos na ang usapan. Kukunin ko na ang aking account. Tumayo ang nanay ko sa aking sopa at heto na ang kapalit. Ang bahaging alam kong darating at pinili ko pa rin. Hindi siya naglakad papalapit sa akin. Kinuha niya ang kanyang bag, hinawakan ang balikat ni Dan at pumunta sa pinto. Pinili niya ang anak na kumikinang. Siya naman palagi. Ako lang ay tuluyan ng huminto sa pag-outbid sa kanya. Sa pinto, huminto ang nanay ko at sinabing, Hindi ko alam kung kailan ko ito mapapatawad, Rowena. Sinabi ko, Alam ko, nanay. Mag-ingat sa pagmamaneho. Iyon lang ang kaya ko. At sapat na iyon dahil iyon ang totoo. Huminto si Dan sa balkonahe ng kalahati sa dilaw na ilaw at sa isang iglap ay nawala ang tagabenta at lumitaw ulit ang 16 na taong gulang. Ikaw lang ang nag-iisang laging nandyan, sabi niya. Alam ko, sabi ko. Iyon ang problema. Tumango siya. Nang mabagal tulad ng isang lalaking sumasang-ayon sa isang pagsusuri sa sakit at sumunod sa nanay namin sa sasakyan. Nag-ilaw ang mga ilaw ng sasakyan sa pader ng sala ko. Ang pader, napansin ko, ay blanko dahil hindi ko kailanman naisipang magsabit ng anumang bagay dito. At pagkatapos ay naging tahimik ang bahay ko, sa paraang hindi ito kailanman naging tahimik noon. Hindi ang katahimikan ng paghihintay sa telepono. Ang katahimikan pagkatapos ng isang makina na naririnig mo sa buong buhay mo na sa wakas ay napatay. Umupo ako ulit sa silya ni tatay kasama ang berdeng libro ng listahan at binuksan ito sa ika-18 ng Hunyo. Regalo sa kasal ni Dan, 1 bilyong piso. Dahilan pamilya. Ginamit ang tinta, gaya ng itinuro niya sa akin. Kaya ginawa ko ang itinuro niya na susunod na mangyayari. Kung ang dahilan ay hindi na totoo, isang guhit lang ang gagawin, tuwid na tuwid, iiwan ang lumang nakasulat para mabasa sa ilalim ng guhit. Hindi mo kailanman buburahin, sabi niya. Iwawasto mo. At sa ilalim ng bagong linya, may petsang ika-19. Ibinabalik sa may-ari. Dahilan pareho. Dahil pareho pa rin ang dahilan. Lahat ng naibigay ko, ibinigay ko para sa pamilya. Ang pagbawi ko sa aking sarili ang naging unang pagkakataon na naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon para makapanatili akong buhay sa loob nito. Dumating at lumipas ang Biyernes. Sumapit ang 9:00 sa isang opisina sa kabilang bahagi ng bayan at walang tumawag at walang pumirma. At sa isang lugar, nakipagkamay ang isang may-ari ng lugar sa isa pa niyang interesado. Tahimik na namatay ang kontrata ng upa ng Casa de Hierro.
tulad ng mga bagay na namamatay kapag walang tumatangkilik sa kanila. Natulog ako ng gabing iyon, na para bang balansiyado na ang mga libro dahil nangyari naman. 4 na buwan ang lumipas bago muling tumunog ang aking doorbell. Heto kung ano ang tunay na itsura ng mga nasira dahil ipinangako ko sa iyo ang totoong matematika. Nawala ng kapatid ko ang 200,000 pisong paunang bayad sa pagpapareserba at ang bersyon ng kanyang sarili na kasama salaryo at bakal nang mawala ang Casa de Hierro. At nalaman ko na ang pangalawang pagkawala ay mas kapaki-pakinabang. Mayroon pa ring Tolentino Events. Nagpapagana na ito ng mga pagdiriwang sa nirerentahang kwarto ngayon. Isang bar, isang botanical garden, sa lugar ng ibang tao, sa upa ng ibang tao. At sa lahat ng nakakaalam, magaganda ang mga pagdiriwang. Dahil ang totoo sa kapatid ko, ay napalagi naman siyang may talento. Nakasuot lang ang talento ng costume na hindi naman ito kaya bayaran. Sa unang araw ng buwan pagkatapos ng Huwebes na iyon, 30,000 piso ang dumating sa aking account. Tinitigan ko ito sa paraang tinititigan mo ang ulan sa panahon ng tagtuyot. Sa unang araw ng susunod na buwan, dumating ito ulit at ulit at ulit. 4 na bayad na ngayon. 4 na ng buwan. Wala ni isa rito ang na-late. 1,790,000 piso pa ang kulang. Hindi ako naging sentimental tungkol dito. At ganoon din ang talahanayan ng pagbabayad. Ngunit ang ika-4 na bayad ay dumating na may isang bagay na hindi hinihingi sa schedule. Isang sobre, simpleng papel, nakasulat ang pangalan ko gamit ang sulat kamay ng kapatid ko. Sa loob, walang sulat. Isang litrato lang, lumang litrato. Tupi ang puting sulok nito. Ako sa edad na 15 at si Dan sa edad na 9 sa harap ng talyer ni tatay. Ang braso ko ay nakaakbay sa kanyang leeg. Pareho kaming tumatawa sa isang bagay na 40 talampakan ang layo sa labas ng kuwadro sa likod na ginamitan ng bulpen. Nakita ko ito sa bodega ni nanay. Laging andyan ka sa mga litrato noon. D. Hindi niya ito inilagay sa internet. Wala kasing pwedeng mapagpakitaan nito para kumita siya ng kahit na ano. Walang manonood, walang ganda ng paningin. Isang tupi na litrato na ipinadala para sa pribadong dahilan na gusto niyang mapunta sa kanyang ate. Ito ang unang bagay na ibinigay sa akin ng aking kapatid sa loob ng 16 na taon na hindi isang pagpapanggap at nagdesisyon akong hayaang maging mahalaga ito. Maingat, ang paraan kung paano ka nag-aalok ng maliit na linya ng credit sa isang taong bumabangon ulit. Nag-uusap na kami ng nanay ko. Mga kaarawan. Pista opisyal. Maiikling tawag na may mahahabang katahimikang hugis, tulad ng isang lavender na damit sa isang pader ng hardin. Nagpapaskil pa rin siya ng mga litrato ng kasal kapag sumasapit na ang mga litrato para sa anibersaryo. Ang mundo na ginagalawan niya ay hindi nagbago noong Huwebes ng gabi at itinigil ko na ang pagsingil sa aking sarili para doon. Sinasabi niya sa mga tao na humihingi raw ako ng espasyo. Ibig sabihin ay siya pa rin ang namamahala kung ano ang itsura nito. Hinahayaan ko siya. Hindi na ito nagbibigay ng presyo sa akin. Pumupunta na si Tita Lorna tuwing linggo ngayon na may dalang matamis na kakanin at minsan si Kuya Boyet at kumakain kami sa kusina ko sa ilalim ng maingay na orasan. At natututunan ko na ang pamilya ay isang bagay na binubuo mo, pati na rin isang bagay na nilalampasan mo. At noong Oktubre, nagdiwang ng ika-10 taon ang Tolentino Accounting Services. Sinurpresa ako ng aking 3 empleyado, ng isang malaking cake, at isang tagakuha ng litrato. Isang bata mula sa pampublikong kolehiyo, 1,000 piso kada oras, walang listahan ng kukunan ng litrato. Sa litrato na kinuha namin, nakatayo ako sa gitna, may puting matamis na palamuti sa aking buko ng daliri, tumatawa ng buong buo. Pinakuwadruhan ko ito gamit ang tanso at isinabit ko sa pader ng aking sala. Yung blangkong pader na noon ay inilawan lang ng mga ilaw ng sasakyan. Hindi na ako tumatayo malapit sa mga pader ngayon. Nagsasabit na ako ng mga bagay sa kanila. Ang ilan sa mga pinaglilingkuran, kapag naisara na, ay nagpapalaya sa iyo. Kung ang mga taong mahal mo ay naglalaan lang ng lugar para sa iyo, kapag binabayaran mo ang lugar gamit ang pera mo, pagod mo, o ang katahimikan mo, ang pagbawi sa iyong sarili ay hindi paghihiganti at hindi ito pag-abandona.
Ito ang unang tapat na entry sa sarili mong libro ng listahan. Isinulat gamit ang tinta sa hanay na hindi kailanman itinuro sa iyo na maaari mo palang gamitin. Yan ang kwento ko. Isang sobre, isang pirma na hindi ko kailanman ibinigay at isang upuan na tuluyan ko nang itinigil upahan. Kung pinaalalahanan ka nito sa isang mesa na binabayaran mo, kunin mo itong tanda. Ang pangalan mo ay dapat nasa litrato, hindi sa likod ng kamera. Kung may kilala kang nakaupo sa mesa 14 ngayong gabi, ibahagi ang bidyong ito sa kanila. Tapos mag-iwan ng komento, sumubaybay, at magkikita tayo sa susunod.